Kaibigan, meron po tayong mga bagong tips tungkol sa GERD at hyperacidity. Alam ko, sobrang daming tao nakakaramdam nito. Very acidic sila. Ako, ilang years ko na talagang tinitiis at ginagamot ang sarili kong GERD at hyperacidity. As much as sabi nila, parang 40% ng tao sa isang pag-aaral. At marami sa inyo, akala nyo lang wala kayong GERD or wala kayo nitong acidic ang tiyan, pero meron pala kayo nito, hindi nyo lang alam. Possible din yan. So, meron tayong mga new tips at 10 mga bawal gawin, tuturo natin mamaya. Unang-una, syempre, di ba, meron tayong tiyan, di ba? Meron tayong esophagus. Dapat pag kumain tayo, pupunta yung pagkain natin sa tiyan, at yung tiyan, tutunawin ng tiyan natin, di ba? So, okay na dapat yon. Ang problema nga sa may GERD, gastroesophageal reflux disease, itong kinain natin minsan, meron kasi isang valvula yan eh. May valvula nagsasara ng esophagus at stomach. Yung kinain natin umakyat, kaya mararamdaman mo maasim, lalo na paghihiga ka. O pag busog na busog ka, aakyat yan. O pag nag-burp ka, acidic. Tapos mararamdaman mo, ano mga warning signs nito? Memorize ko lahat eh. Ang sinasabi nilang warning signs ng GERD at hyperacidity, yung maasim dito. Pero usually, minsan hindi mo na mararamdaman yun eh. Hindi mo na mararamdaman yung masakit ang tiyan, maasim dito, parang mainit dito. Yung mga sanay na sa GERD tulad ko, iba na naramdaman. Madalas to sa umaga. Paggising mo, ito, naririnig niyo ba boses ko? Parang medyo garalgal. Parang may plema konti. GERD yun. GERD yan, ano? Yan, no? Ini-ehem ko ayaw eh. Bakit? May GERD ako pag sa gabi. Kaya pag sa gabi, pagising ko sa umaga, ang boses ko very hoarse. Malaki parang yan ang boses mo sa umaga. Paano yung acid? Hindi maganda umakyat dito. Parang masakit ang sore throat mo. Parang nasugat dito. Pati yung vocal cords mo, tinamaan, kaya iba yung sound. Tapos ngayon, parang laging may plema-plema konti, di ba? Parang may plema na mauubo ka pa. Minsan, paghiga mo, parang mauubo ka. Pag magigising ka madaling araw, feeling mo may plema ka dito. Acidic po yun. GERD yun. Okay? So, anong gagawin natin? Number 1, bawal kumain ng marami. Okay? Anong ibig sabihin? Kasi pag kumain kayo ng marami, mga new tips to eh. Umaga, tanghali, gabi, let's say 3 times a day ka kumain. Tapos kakain ka marami, 2 platong kanin, pupunuin mo, inom ka pa maraming tubig, 2 baso, mangyayari, mapupuno ang tiyan mo. Pag napuno ang tiyan mo, ano mangyayari? Tataas yung pressure dito sa valve. Dito sa valve na nakasara, aakyat yan. Kaya ang dapat, huwag mo pupunuin ang tiyan. So, ang kain mo dapat, 3 times a day yung meal, pero dapat may merienda ka. So, pa konti-konti. Breakfast mo siguro maximum 1 platong kanin, konting ulam, magmerienda ka na lang mamaya. Kasi, mas konti ang laman ng tiyan, mas hindi ka mag-GERD. Okay? Sa pag-inom din naman ng tubig, may tulong ang tubig. Pag-inom ng maraming tubig, kasi nga, like ito, kaysa masira boses ko, kaysa masira yung vocal cords ko, mamaya wala na tayong boses. So, iinuman ko ng tubig yan every 15 to 30 minutes para mahugasan. So, yung acid sa tiyan, parang pinapalabnaw mo ng tubig para mahugasan. Minsan yung laway nilulunok, pero pag tumatanda, nagkukulang din yung saliva production natin. So, don't overeat. Lalong luluwag yung valve, lower esophageal sphincter, kaya umaakyat. Mas konting pagkain, mas maganda. Number 2, na bawal gawin, yan, GERD yan. Don't eat too quickly. Hindi pwede mabilis ang kain. Kasi mas mabilis ang kain mo, lalo na kung may edad kayo, hindi ka matutunawan. Okay? Pag hindi ka natunawan, mas makulo ang tiyan mo. Bloated ka. Diba? Poor digestion, bloating, lalo ka mag-GERD. Diba? Lalo na sa mga tumatanda, diba sinabi ko sa inyo, pag edad 50 na kayo, 40, 50, 60, iba na panunaw nyo. Anong iba panunaw?
mas mahina na yung pag-contract ng mga bituka natin, mas mabagal na galaw ng bituka, pag nagkakaedad, ayaw na matunaw, ang hirap na ilunok para nababara dito. Yung paggawa ng acid production, yung mga pancreas natin, yung mga bile, yung panunaw mismo, humihina. Kaya yung pagkain natin, parang lagi tayo naiimpatyo. So, yan nakaka-contribute din sa GERD. Kita nyo yung symptoms ko. Kailan, yan, lagi nag-ehem. Lagi nag-ehem, GERD yan. Okay? Number 3, iwas sa mga pagkain nagkokos ng GERD. Ito, kasalanan natin to. Kasalanan lahat ng mga nanonood. O, pakinggan nyo maigi ha. Siyempre, yung mga pagkain na nagpapaluwag ng valve, di ba sinabi ko sa inyo, may valve yan, di ba? Esophagus and stomach, may nakaharang na lower esophageal sphincter, parang nakaipit yan. Dapat hindi aakit yung pagkain. Pero merong pagkain nagpapaluwag, kaya bumabalik yung pagkain. Ano yan? High-fat foods, nakakaluwag nitong sphincter, kaya aakit yung acid. Prito, mamantika, fast food, fried chicken, french fries, high-fat milk, taba, diba? Yan, nakakaluwag. Creamy sauce, full cream milk. Tsokolate, favorite natin. Ako, hirap mag-chocolate sa gabi. Ay, madalas yung GERD sa gabi. So, pag nag-chocolate ka, luluwag yung sphincter mo dito, yung valve, aakyat. Kahit yung mga peppermint, nakakataas din. Soft drinks, kape, coffee, nakakaluwag din yan. Soft drinks, coffee, chocolate. So, pag may GERD ka, hinay-hinay. Or pwede ganito, hirap matulog sa gabi pag may GERD eh. Pag meron kang itong mga gusto mong spicy, oily, sa tanghali mo na lang kainin. At least kahit mag-GERD ka after lunch, eh nakaupo ka naman. Eh pag humiga ka, aakyat na yan. Hindi ka makakatulog. Meron ding pagkain na nagpapadami ng acid. Yung mga acidic naman. So, pag nagpapadami ng acid production, di rin maganda. Tulad ng ano, di ba? May mga prutas na very healthy pero acidic sila eh. Yung mga citrus fruits natin. Yung paborito nating kalamansi, lemon, pinya, orange, di ba? Very healthy lahat to. Pero kung siguro ako mahilig ako sa orange, pero pwede after meals. Kain ka muna na may laman na yung tiyan mo bago itong mga citrus na maasim na prutas. Kasi pag walang laman ng tiyan, uminom ka ng pineapple juice, nako, sasakit ang tiyan mo. More acidic ang pakiramdam mo, baka mag-GERD tayo. Pati mga kamatis, ketchup, kamatis na very mga spaghetti with red sauce, pag walang laman ng tiyan, minsan nakaka-GERD din. So, hinay-hinay. Diba? Ano mga gusto ng tiyan? Ang gusto ng tiyan, yung mga gulay lang, kanin lang, yung medyo matatabang na pagkain. Ano pa iwasan sa GERD? Yung hilaw na bawang at yung sibuyas. Sibuyas, bawang, di ba? Turo ko sa inyo, very healthy ang bawang, di ba? Para sa puso, cholesterol, nakakababa. Sibuyas, healthy din. Pero pag hilaw, lalo na yung sibuyas na matapang, medyo baka maging acidic kayo. Pag yung bawang din na hilaw, eh hindi rin maganda. So, dapat medyo lutuin konti. Huwag naman sunugin. Kasi pag sinunog mo na yung bawang, wala nang benefit. So, mas luto at yung onions nyo, huwag masyadong spicy o matapang. Baka yung white onion, a little better. Mas po pwede yun. Okay, so tignan nyo ano yung mga pagkain iiwasan. So, mas simpleng pagkain, mas okay. Number 4, ito, pagkain sa restaurant. Diba? Hindi nyo ba napapansin na pag kumain kayo sa restaurant, mag-GERD na kayo? Bakit? Unang-una, bago yung pagkain eh. Hindi ka sanay eh. Diba? Usually, pag sa restaurant, very oily, masyado maalat, ang dami mong makakain, nag-all you can eat pa. Hindi sanay, hindi kilala ng tiyan mo yan eh. Tayong mga may GERD, maselan, sensitive ang tiyan. Pakainin mo ng bagong luto, di ba? So, mahirap, lalo na pag sa gabi. Kapupunta doon, kahit gaano kasarap, masarap nga yung pagkain, pero pwede ka mag-GERD.
Mas gusto ng tiyan natin yung paulit-ulit, yung mga lugaw, kanin lang, konting ulam, yung mga nilagang manok. Yan naman gusto niya, yung kalmado siya. Okay? Pagkakain sa labas, no choice, yung mga white meat lang o mag-sandwich ka lang, yung mga ganun lang ang pupwede. Okay? So, ingat sa GERD. Isa pang importanteng tip dito sa pagkain ng kakaiba. Ang problema kasi, maraming may morning GERD. Ako may morning GERD. Morning hyperacidity. Pagising mo, yan ang problema. So, sa gabi, paano gagawin mo? Bago ka matulog, yan ang next tip natin eh. Don't lie down. Ito yung number 5 pala. Don't lie down too soon after eating. So, hindi ka pwede kumain ng 8 o'clock ng gabi, hihiga ka ng 10 o'clock, mag-GERD ka. At least 3 hours. Pagkatapos mo kumain, bago ka hihiga. Pero sa experience ko, kailangan mga 4 hours. Sa akin, 4 hours. So, kakain ako ng 6 o'clock, huling kain ko, makakatulog ako mga 10. Kasi pag humiga ako na mas maaga, aakyat na yan. Okay? Ang problema naman ganito, mas gusto natin early kayo kakain, di ba? 6 o'clock, 7 o'clock, kumain na kayo para may chance na makatulog. Tsaka hindi rin pwede sobra dami. Ang problema naman dito sa pag-early ang pagkain mo, gugutumin ka. Ay kung 10 o'clock, 11 o'clock, hindi ka patulog. Tapos ginutom ka, wala kang choice, kakain ka ng isang tinapay, edi mag-GERD ka pa. Diba? Paano ka ba matutulog? Kumain ka na alas 10 ng gabi. So, ang gagawin natin, ang kakainin mo dapat, mas maaga at more protein. Yan ang secret. Okay, yan ang gagawin natin. Anong ibig sabihin more protein? Mas konti ang kanin, siguro half cup lang. Mas konti ang tinapay, pero mas marami yung karne, yung isda, yung itlog, yung protein. Kasi ang protein nakakabusog. Kung kumain ka ng dinner mo, panggabi, kumain ka sa 2 platong kanin, tapos konting ulam, mamaya gutom ka na. O, 'di ba? Mag-GERD ka. Pero pag kumain ka ng medyo may malaking ulam, baka isang tilapiyang malaki, 'di ba? Tapos meron ka pang gulay, tapos konti lang kanin mo, mas busog ka. Mas tatagal yung karne, chicken, fish, o baboy, o baka. Mas tatagal yan kasi nga meat eh. Hindi ka magugutom, hindi ka mapipilitan kumain. Diba? Kasi ayaw nga natin mapuno ang tiyan mo. Puno ang tiyan mo, mag-GERD. Number 6 tip, bawal humiga ng flat pag matutulog. Okay? Ako talaga, bag humiga, kailangan 2 unan. Meron mga kama na bibili ngayon eh. Kung may budget kayo, may mga kama na itataas eh. Huwag na masobra taas na upo. Pero yung iba, sa GERD, halos nakaupo eh. O natutulog sa silya o parang lazy boy, yung gano'n, mga recliner. Ang problema sa recliner, masarap yun, di ba? Nakaupo ka, walang GERD. Masakit sa leeg. Masakit sa leeg yung natutulog na nakaupo. Masakit sa leeg, masakit sa likod. So, kailangan kung magre-recline kayo, konti lang, mga ganyan lang. Mga 10-20 degrees lang. Kasi pag sobrang taas, maipit na yung likod mo eh. So, ang hirap talaga. Mahirap ang buhay ng may GERD. So, konting taas, pwede 2 unan, okay? O may bed na itataas. Tapos yun na nga, relax lang, maraming tubig, huwag masyadong magpakabusog. Kalma lang, kalma. Kasi pag sobrang stress, yan ang number 10 tip ko, pag sobrang stress, lalo ka mag-GERD eh. So, don't lie flat. Tapos, ang isang tip pa, pwede ka humiga on the left. On the left side. Ayon sa pag-aaral, tunay po to, mas maganda nakakaliwa. Kasi pag nakakaliwa, base sa anatomy ng esophagus at stomach, mas hindi aapaw yung pagkain. That's yun ang gagamitin ko, simpleng word. Parang aapaw siya eh. Diba? Pag yung pagkain, para hindi lumabas dun sa esophagus, pag sa left, mas okay. So, pwede ka humiga on the left kung may GERD ka, or pwede ka medyo mataas. Okay? May mga pillow na kataas. Pero wag din sobra taas, sasakit naman ng likod mo. Tsaka ingatan din yung ulo natin. Baka mag-neck pain kayo. Ayoko naman mag-neck pain kayo.
Kasi di dagdag problema pa. Number 7, very important tip. Huwag magsuot ng masikip pag natutulog sa gabi, di ba? Kung masikip ang underwear, di tanggalin na lang yung underwear. Kung wala naman tao, ilock mo na lang yung kwarto. Kasi pag masikip yung underwear mo, nako, tight clothes ang mangyayari dyan, tataas ang pressure or yung boxer shorts mo o shorts mo, yung pajama mo masikip o yung t-shirt mo masikip kasi gusto mo mukhang payat ka. Pag masikip lahat yan, tataas ang pressure. Parang pinipiga mo yung tiyan mo eh. Nakapiga ka, di ba? Parang suman, nakaipit, mag-GERD ka. So pag piniga yung tiyan dahil sa sikip ng pants o baro, mas aakyat yung pagkain mula esophagus, mag-GERD ka. Mas masarap yung maluwag. Okay? Bukod sa, pati sa umaga rin yan, don't wear tight clothes, di ba? Alam niyo yan, mga maong na masisikip, dapat maluwag. Maluwag lang. Di ba, pangit tingnan. Pati underwear maluwag. Dapat one size bigger ang underwear. Mukhang lawlaw, mukhang matanda. Hayaan mo na. Sabi rin ng mga derma yan. Sabi ni Dr. Akati ko, dapat maluwag yung underwear. Hindi nga sexy, pangit nga. Pero, pag maluwag underwear, hindi maiipit yung tiyan mo. Hindi magkakalinya, di ba? Pag masikip, maglilinya pa dyan dito. Minsan, nag-allergy pa. At pag maluwag ang underwear, hindi ka mag-UTI at magkakaroon ng vaginal infection. Kasi pag masikip, naiipit, hindi rin man. Sa lalaki din, pag sobra sikip ang underwear, pwedeng mas nababaog. May ganun, mas nababaog kasi na yung testis, bumababa sperm count. So, don't wear tight clothes. Okay? At bukod dito sa number 7, don't wear tight clothes, sabay ko na rin dapat magpapayat. Kasi pag overweight tayo, mabigat tayo, yung taba ng tiyan natin, siya mag-iipit eh. Diba? Pag ang laki ng tiyan mo, hindi ka makagalaw, konting yuko mo, naiipit siya mag-iipit sa tiyan, siya mag-aakyat ng acid at pagkain. GERD ang kinakalabasan. Mas mataba, mas nag-GERD. Number 8, smoking, hindi po pwede talaga. Smoking, nakaka-GERD. Paano? Ang paninigarilyo, nakakabawas ng laway. Kailangan natin yung laway para ma-neutralize yung acid sa tiyan. So, yan. Konti na laway. Next, nagiging more acidic. Dumadami ang acid production pag naninigarilyo. Number 3, ito sinasabi kong valvula, itong lower esophageal sphincter, luluwag pag naninigarilyo. And ang paninigarilyo, masisira esophagus. Pag nasira niya to, magka-cancer pa dyan, lalong dagdag GERD, hindi lang GERD, cancer pa. So talagang, pag may GERD na, no smoking. Number 9, no alcohol din. Bakit? Alcohol, nakakagasgas ng lalamunan yan, di ba? Alcohol, nakakadami ng acid, nakaka-relax din itong valvula, kaya nakakasira din. Tsaka increases cancer din yung alcohol. And number 10, bawas sa stress. Mas stress ka, nagmi-meeting sa tanghali, kumakain, ano feeling mo, di ba? Makita mo lang boss mo, sumasakit ang tiyan mo. Parang acidic na ako. Na-ulcer ako sa'yo, uminit na ulo. Kasi nga, pagkausap mo ang boss, na stress ka, may report ka, hindi lang makuluan tiyan, more acid. More acid yan. Tsaka pag stress ka, masisira na yung kain mo, panunaw mo, bloated ka, impatyo ka, lalo ka magkaka-GERD. Kailangan relax, kalma, positive lang, positive thinking, makinig sa music. Exercise is good. Ito, may isang secret tip pa ako. Wala to gaano sa libro Ito dadagdag ko. Yung mga constipated, hindi rin maganda. Yan din na experience ko, personal experience. Pag constipated ka, hindi ka nakakadumi, parang ayaw rin bumaba yung pagkain. Diba? Barado kasi. Ayaw bumaba, parang may GERD din ako noon. Kaya minsan, mas nag-exercise ka, tumatalon-talon ka, naglalakad-lakad ka, pag gumalaw-galaw ang tiyan mo, tapos meron kang mga papaya, pakwan, lumambot ang dumi mo. Pag nakadumi ka,
parang nawawala din yung GERD. Kasi pag nakadumi ka, nawala na yung dumi mo sa large intestine, sa small intestine. Baga sa traffic, nawala na yung traffic ng dumi, mas bababa na yung kinain mo. Pag bumaba yung kinain mo sa stomach, less GERD ka. Diba? So, dapat hindi ka rin constipated. Kasama rin yon. Isa pa, hindi ka rin dapat bloated. Pag bloated ang tiyan mo, sa stress, bloating. Ako may irritable bowel. Pag bloated ang tiyan o malaki ang tiyan, mas ipit din, mas nag-GERD. Okay? Meron tayong mga GERD tips. Okay? Sinabi ko na lahat ng bawal. GERD tips, lose weight, tubig, may tulong, di ba? Sips of water, hindi yung 2 baso agad kasi baka mapuno rin tiyan mo. More, siguro every 30 minutes, 15 to 30 minutes, mga kalahating baso. Saging may tulong din. Okay? Minsan, pag gutom na ako, kumakain ako ng saging. Depende sa inyo. Yung iba, acidic daw sa saging. Sa akin, okay na okay ang saging. Panapal siya. High protein food. Sinabi ko sa inyo, di ba? Mas maraming protein na mas busog. Mas konti lang kinakain mong protein. Mas busog, mas hindi napupuno. Chamomile tea, any tea. Wag lang masyado siguro yung may caffeine. Pwede rin yan. Mas mainit na tubig, mas kalmado ang tiyan. Okay din yan. Pag nagpa-check kayo sa doktor, okay, nagpa-check kayo sa gastroenterologist, okay, yan ang linya. Ako po, internist, linya ko na rin yan, cardiologist. Pero yung mga gastroenterologist, ito pinakalinya nila, GERD at iba pa, pwede kayo bigyan ng antacid, yung mga contra-acid. Meron din bibigay sa inyo H2 blocker, mga ranitidine. Nagbibigay din ng proton pump inhibitor, mga Nexium, esomeprazole, omeprazole, yung mga yan. Do I recommend? Hindi ko to iniinom. Ako personally, ayoko. Kasi okay naman. Kung malala yung GERD mo, pwede nyo itry. Walang masama. Ako, ayoko lang kasi itong mga gamot. Kasi panandalian lang siya. At most, iinumin mo lang siya 2 weeks. Yung iba binibigay 1 month, 2 months. Pero pag 1 month, 2 months, may mga side effect din eh. Meron sa buto, may mga side effect din. Tsaka nasubukan ko na to mga gamot na to. Hindi pa rin siya talaga eh. Hindi pa rin siya. Kasi ang pinakamagandang gamutan, itong lahat ng tinuro ko sa inyo. Itong don't overeat, ayusin yung pagkain, iwasan yung trigger foods, wag humiga ng ganyan, di ba? Ingat sa kinakain, mag-exercise, kalmado. Doon ka talaga ma-maintain mo to habang buhay. Walang side effect. Kasi itong mga gamot, siguro 1 week, 2 weeks lang. Pag di mo inayos tong lifestyle mo, balik ka pa rin sa GERD. Balik ka pa rin sa GERD. Tsaka meron din side effect pag napaparami nitong mga antacid, H2 blocker, proton pump inhibitor. Hindi rin to pang matagalan. Kaya itong mga tiyan issues, mas gusto ko, try nyo po muna itong natural remedies. Pag hindi nakuha, pa-check tayo sa gastroenterologist. Baka papasili pa yung tiyan nyo, i-check kung may ulcer o ibang bagay. Nasa inyo na po yun. Okay? Bad signs pag may dugo sa dumi. Pag sumuka na may dugo, yung bad signs yun. O sobrang sakit talaga, namimilipit ka, o pwede rin yun. O baka may edad na, 60, 70, sobrang sakit. Pa-check na kayo sa enterologist, walang kaso. Pero for young people, pag nakuha sa home remedies, I think pwede na muna to. Ligtas naman po to. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan. New tips sa GERD at hyperacidity. God bless po. Share po natin.